Nasalubong niyo ba yung pangalan na Congressman Paduano sa mga nagdaang panahon? Hindi ko na salubong yan dahil kung matapang yan, dapat matapang yan na NPA, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Hindi ko na rinig yung pangalan niya doon sa Mindanao. Lumabas na yung pangalan niya ngayon nung congressman na. Hindi ko kilala yung tao niya noon. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Umuusok ngayon sa galit itong si Bato de la Rosa sa nangyaring pag-contempt kay Wilkins at pagdakip kay Grijaldo sa hospital. Dahil po sa pangyayaring ito, binira niya ang isa sa chairman ng Quadcom na si Congressman Paduano. Saad niya, hindi niya daw kilala itong taong ito na dating NPA. Kahit noon daw na sundalo pa si Bato, hindi niya raw narining ang pangalan nitong si Paduano. Tila minamaliit niya itong ginawa ni Paduano noong nakikibaka pa ito bilang isang NPA. At dagdag pa niya na puro gaguluhan lang naman daw ang ibinigay nito sa ating bansa itong ginagawa ni na Paduano. Ano kaya ang masasabi dito ni Congressman Paduano? Siguro hindi rin ito magpapatalo at muling hahamunin si Bato, na alam naman natin walang balls itong si Bato na humarap sa kamara. Anyway, para po sa mga sinabi pa ni De La Rosa, panoorin po natin ito. Naibuntag, Admiral at MJ at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga sa ating lahat. Opo, good morning din sa lahat mga kapwa ninyo, kabalyerol, na high blood dito sa mga ginagawa ng House Quadcom. Sir, ano pong pakiwari ninyo doon sa ginawa na pag-contempt kay former PDEA Director General Wilkins Villanueva? Makikita mo naman sa hearing kung anong ginawa nila ay Wilkins Villanueva. Talagang super abuse of power yung ginagawa nila. Dahil lang hindi nila gusto yung katotohanan na nanggagaling kay General Wilkins Villanueva. Sabihin na kanila na lying. So, ano magagawa ni Wilkins? That's the truth as far as he is concerned. Tapos sa kanila, sa Quadcom, that's a lie as far as Quadcom is concerned kasi sarado ng utak nila talaga na talagang gusto nila makuha yung naratibo na gusto nila. So, hindi po maganda ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi na talaga maganda. Sobra ng abuso. Sir, sa inyo pong pagkikipaglaban sa CPP, NPA, NDF, nasalubong niyo ba yung pangalan na Congressman Paduano sa mga nagdaang panahon? Hindi ko na salubong yan dahil kung matapang yan, dapat matapang yan na NPA, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Hindi ko na rinig yung pangalan niya doon sa Mindanao. Lumabas na yung pangalan niya ngayon nung congressman na. Hindi ko kilala yung tao niya noon. Opo, kasi marami rin po sa mga produkto ng Philippine Military Academy ang nag-question dito nga sa nakaraan ni Congressman Paduano sa ilalim po ng Alex Bongkayaw Brigade na kini-question na ang mga PMAer na nalagay sa pamahalaan nagsilbi po at nagbuwis ng buhay. Pero siya, sa nagdaang panahon, ano raw ang naging ambag niya sa bayan? Pagsira ng ating bansa. Pagsira. Gusto lang sirain para ito'y malugmok at sila maghari-harian. At yun ngayon, ginagawa na niya ngayon through the legal forum, Diyan na sa talagang lumalabas na nananalo sila ngayon dahil yung parliamentary struggle nila ay talagang nakuha na nila dahil nakapasok na sila sa Kongreso. Andyan na sila. So yun nangyari ngayon. Binibigyan natin ng tsansa yung mga taong kalaban ng Estado para sirain ang ating Estado from within, hindi from the outside, from within mismo sa ating gobyerno. They are using democracy to destroy democracy. They are talagang yung kanilang duplicitous na mga estratehiya ay gumagana. Opo. At anong pakiwari naman Sen ng mga taong nakakasalubong po ninyo, imong mahimamat kada adlaw na nakakausap po ninyo araw-araw sa nangyayari po dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso sa Quad Investigations? Wala akong nasalubong at nakausap na tao na natutuwa sa ginagawa nila. Lahat ng nakausap ko ay galit na galit sa ginagawa nila. Ultimo, ordinaryong tao ay talagang galit na sa kanilang ginagawa. So, wala pong kabutihan na naibigay ang kanilang 13 na hearings, Sobra talaga, Umabot ng 13 hearings just trying to demolish the Dutertes, but nagkamali sila.
Iba ang dating sa taong bayan sa kanilang ginagawa. Ang taong bayan ay lalo nagagalit at lalo napamahal si Pangulong Duterte. Nakita nila ang diferensya sa takbo ng gobyerno ngayon at gobyerno noon. Opo. Maliban po kay General Villanueva, ito pong active Police Colonel Grijaldo, nilipat din pala sa House of Representatives sa kabila po ng kanyang medical condition. Sen, meron po kayong shinare na larawan sa inyong pong Facebook at nag-viral po ito. Sobra talaga, MJ at Admar. Sobra na yung ginagawa nila. Yun nga, kinisyon ko pa rin nga yung aming liderato sa Senado, no? Sinabi ko, alam nyo, pag ganito palagi mangyayari, chances are yung mga tao na who are trying to seek redress dito sa Senado because of the abuses that they are experiencing from the lower house, ay mawala na ng pag-asa sa buhay dahil iniisip na, titingnan nila. Pumunta ako sa Senado, nagsalita ako ng katotohanan para malaman ng taong bayan kung anong nangyayari. And yet, hindi ako kayang dipinsahan ng Senado. Ngayon, ito, nirisbakan ako ng House of Representatives, kinulong ako ngayon dahil galit sila sa aking pagsawalat sa katotohanan. So, ngayon, imbis na iniisip ng mga tao, no, because talagang kahit na yung aming mga predecessors sa Senado at saka kami ngayon at ang taong bayan, they are hoping and they are claiming that the Senate is the last bastion of democracy. Kung ang lahat ng ibang mga ahensya ng gobyerno ay nawawala na ng nawawala ng saysay sa kanilang demokrasya, pero ang Senado ay nandyan para mangingibabaw ang demokrasya sa buong Pilipinas. Pero with what is happening, baka magdalawang isip ng ibang tao na hindi na ako pupunta sa Senado, hindi na ako magsalita dyan ng katotohanan, hindi pala ako kayang dipinsahan. Ngayon tuloy, ako tuloy ngayon nirisbakan dito sa mga tinamaan sa aking pananalita, pawang katotohanan at tama lang na kinulong tuloy ako ngayon dito. So, masakit para sa akin na parang bang ganun na lang sila ka-powerful at ang Senado ay walang magagawa tungkol sa mga ganung klaseng bagay na mga pang-aabuso, no? Ang tao ay nakikiusap na with his current medical condition na bagong inoperahan yung shoulder niya, kung pwede, hanap na lang sila. Kung hindi pwede sa PNP General Hospital sa Camp Crame, kahit anong hospital na lang sa government-owned hospital na pwedeng siyang dalhin doon, pumili lang HOR, House of Representatives, kung saan hospital gusto niyang ilagay para naman yung kanyang operation wounds, no, na dumudugo pa, open wound pa, ay mabigyan ng medical attention. Ang ginawa, talagang pinaparanas sa kanya yung gaano ka-ruthless ang House of Representatives. Kinulong siya doon sa kulungan yung kinulungan kay Atty. Zuleika Lopez. Ganun, gusto lang talaga nilang mag-power tripping ba na ikaw gumawa ka ng nakakasama sa amin, kaya magdusa ka, kulong ka namin dito. Hindi mo lang dinala sa ospital. So, sobra. Kaya nasabi ko, kung ako ang Chief PNP, I will never allow any of my men to experience this kind of maltreatment. Iwan ko sa'yo ba to? Talak ka ng talak dyan at pa-interview na lang ang kaya mong gawin. Wala kang tapang para kumprontahin silang mga kongresista. Pinapatawag ka na nga ng mga ito, pero ang iyong sagot ay hindi ka makakadalo. Dahil na naman ba sa parliamentary courtesy? Hay naku, hindi naman issue dito ang ating bansa, kundi ikaw ang inaakusahan, di ba? Mabuti kung pumunta ka doon at hinarap sila sa kamara bilang isang senador at ang layunin mo ay magtrabaho. Yon, bawal talaga iyon dahil sa sinusunod na tradisyon ng kamara at senado na parliamentary courtesy. Pero hindi naman ganon dahil pupunta ka doon bilang isang resource person at hindi isang senador at sa tingin ko walang mali doon. Anyway, kahit ano pa ang paliwanag natin dito kay Bato, talagang ang duwag ay mananatiling duwag, hanggang dyan na lang si Bato, ngawa ng ngawa, puro salita walang gawa. Hintayin na lang po natin ang respond ng kamara, baka dito sa buwelta ng kamara, ay pumalag na itong si Bato, pero duda pa rin ako, dahil kung duwag ka talaga wala tayong magagawa. Diba? Bunyog, halikan na kasama ka, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.